Sa lahat po ng mga kapatid ko, maraming salamat. Hindi nyo pinapabayaan si nanay. Pasensya na kayo kung hindi ko maibigay yung mga pangangailangan nilang iba. Pero nandito pa rin ako. Wala akong galit sa kanila. Ewan ko lang sa kanila. Kasi ako ang hirap din ng buhay ko, Daddy Frankie. Saan po? Ay, alam ko na wari. Ay, tutulo ay tanong. Andila si... Magandang hapon. Hapon na ba? Pwede pa tumuloy? Umaga. Pwede tumuloy? Hello po. Lola, magandang tanghali. Kumusta? Upo ka. Hindi sila makapagsalita. Hindi na sila makapagsalita. Opo. Bakit po? Na-stroke sila 2018. Ilang taon na si Lola? 73. 23. Ano pangalan ni Lola? Julita Mamaril Dumantay. Lola Julita, kumusta po kayo? Okay ka lang? Ganyan lang sila Ganyan lang. Kasi naapektuhan yung dila. Pero nakakain pa naman. Yan. Dati bali 3 years na silang kumain sila ng yung blender o kaya quaker oats, gatas. Opo. Pero itong mga 1 year na, inuunti-unti na niyang kumain ng kanin. Nakakain na siya ng solid food. So, sino nag-aalaga po? Palit-palitan po kami. Kayong magkakapatid. Ilang kayong magkakapatid? Ano kami? Bali, 11. 11. 12 namatay yung isa, pinanganak nilang Tapos ako yung panganay nila. Siyempre kami, kanya-kanya kami may kanya-kanya na kaming pamilya. Opo. Kaya yun, yung mga kapatid ko nasa iba't-ibang lugar. Yung bunso namin wala pang asawa pero nagtitinda ng buko. Minsan lang siyang umuwi. December kay January. Ganito lang si nanay. Nagtutulungan na lang po kami. Mabuti, nagtutulungan kayo magkakapatid. Minsan, yung hipag ko, basta palit-palitan kaming mag-alaga sa kanya. Paano ginagawa niyong pagpalit-palitan, pagtutulungan? Siyempre, alam ko napakahirap alagaan ng isang lola na na't stroke. Opo. Bali, na lang po, kasi ako, napanganay nila, nung unang taon nang na-stroke sila, hanggang 3 taon, ako yung kasama nila. Opo. Bali, pupuntaan ko siya. Tapos, sa 3 years na yun, matutulog ako sa tabi niya. Opo. Tapos, yung kapatid kong isa, pero nasa Pampanga na siya ngayon. Tapos, bali, yung mga anak ko na lang yung, magbala na sila sa kasi malalaki na rin sila Tapos, pagka, magpalitan kami, yung kapatid kong isa, parang lang kami, alternate sa pag-aalaga. Ngayon, umuwi yung kapatid kong nasa Cavite, may asawa na rin, 2 anak maliliit. Bali, siya rin ang pag magsaing kami, ihatiran lang namin dito kasi bahay ng kapatid. Asan pala ang tatay niyo po? Nandyan po, na rin yan, mild stroke din. Mild stroke din. Nandyan siya? Opo, nandyan. Pwede papasukin natin si tatay? Matagal na rin. Bali siya yung naunang na-stroke. Na-stroke una si tatay. Papasukin natin. Dalaga pa ako nung na-stroke si tatay. Ay, nandyan pala si tatay. Pasok kayo, tay. Sorry, hindi ko natanong agad. Upo ka, tay. Tabi tayo. Dito ka, tay. Kumusta si tatay? Na-stroke ka na rin. So, paano yun? Dito kayo nakatira, tay? Kasama si nanay, malakas pa pandinig. Opo, hindi lang siya makapagsalita. Hindi lang mapagsalita.
Wala na. Na-stroke siya sa puso. Sa puso. Opo. Si tatay ko naman, na-stroke siya noon sa dugo, sa high blood. Pero napakaswerte ng mga magulang nyo kasi mababait yung anak niya. Hindi pinabayaan. Hindi talaga namin siya pwedeng pabayaan dahil siyempre wala mag-aalaga sa kanya. Mali, nagpapalitan na lang kami. Kung hindi man, may magbibigay sa kanya ng pangbili ng ano niya. Opo, di ba? Yung niya, ibang pampers, gatas. yung ibang kapatid na malayo, hindi man niya maibigay yung katawan or sarili niya, magbigay naman ng tulong pinansyal, no? Opo. Maganda yung pagpapalaki, pagtuturo sa inyo ng mga magulang ninyo, no? Kasi hindi nyo pinabayaan. After all, napakahirap. Alam ko po yung sitwasyon ng stroke patient, no? Kaya saludo ako kay nanay tsaka kay tatay. Kasi kung hindi rin nila kayo pinalaki, tinuruan ng maayos, siguro hindi nyo rin sila alagaan ngayon, no? Diba, Lola? Tumatango si Lola. Ibig sabihin, naiintindihan ni Lola. Saludo po ako sa iyo, Lola. Napakabait nyo. Marunong kayong, maganda yung pagpapalaki nyo sa mga anak nyo. Ganon din kay tatay. Pasensya ka na, tay. Hindi ko alam. Nandyan ka pala. So, tay, after all po ng sakripisyo ng mga anak, mababait sila sa inyo. Anong masasabi mo sa mga anak mo po? Talagang malaking pagsasalamat po sa kanila. Hindi kami pinabayaan mag-asawa. Alam niyo, nakapalo po ako sa inyo lagi. Kaya lang hindi ako sabi ko sa isip-isip ko, pinapanalangin ko na sana kami rin yung mambagan nyo ng tulong. Pero hindi kasi ako nag-share lang kasi ako pagka nakikita ko yung mga video nyo, nag-share ako. Yun lang, hindi lang ako nagko-comment. Kasi naiya ako Basta sabi ko lang sa isip ko, sana magawi rin kayo rito para makita nyo rin yung sitwasyon namin dito. Kaya salamat. Marami pong salamat. Sa mga kapatid mo, Nay, mga kapatid mo, siyempre hindi ka rin pinapabayaan. Mapapanood nila yung video ito. I-upload namin sa YouTube, Facebook. Okay lang po ba? Okay lang po. Baka may gusto kang sabihin sa mga kapatid mo. Wala naman po. Kasi lahat naman po sila tumutulong Yes, yung magpasalamat sa kanila para lalong tumibay yung pagsasamahan ninyo. Alam ko mababait yung mga kapatid nyo. Bilang panganay, Opo. sa lahat po ng mga kapatid ko, maraming salamat. Hindi nyo pinapabayaan si nanay. Pasensya na kayo kung hindi ko maibigay yung mga pangangailangan nilang iba. Pero nandito pa rin ako. Handang tumulong kung ano man yung nais nyong sabihin sa akin. O kung alimbawang may pasensya na kayo. Okay lang. Daddy Frankie, kasi minsan kasi hindi maiwasan na nagtatampuhan kami magkakapatid, pero hindi kami nagsusumbatan. Opo. Kasi pinalakad kami ng mga magulang namin na hindi kami nag-aaway-away. Kumbaga, kung hindi nagustuhan yung bawat isa sa amin, mananahimik na lang kami, Daddy Frankie. Hindi kami nagsisigawan, yung parang yung away ng mga ibang tao na nagsusuntukan, nagdadaldalan, ganyan. Pero kaming lahat ng magkakapatid, mga anak ni nanay, hindi kami ganun. Basta yun na lang, pag galit ako sa isang kapatid ko, mananahimik na lang ako. Hindi ko sinusumbat kung ano man yung galit ko sa isa sa kanila. Basta sabi ko, bahala na sila. Basta ako, wala akong sinasagasaan, wala akong
Wala akong galit sa kanila. Ewan ko lang sa kanila. Kasi ako ang hirap din ng buhay ko, Daddy Frankie. Yung asawa ko, construction worker, yung parang mayroon ngayon, bukas wala, ganyan. Parang alternate lang yung trabaho niya. Napakabait mong panganay, ate. Kasi yun po yung turo ng magulang namin eh. Maunawain kang panganay. Opo. Inuunawa mo yung mga kapatid mo, no? Opo. Pagpapalain ka ng Panginoon dahil sa kabutihan mo. Dahil magkakapatid pa rin talaga magtutulungan bandang huli, ano? Sana all. Kaya ginagawa ko lang naman yung alam naman nila. Nagpapaaral din ako ng mga dalawa lang yung anak ko. Pinapaaral ko sila. Kaya minsan kumita ng konti, tatabi, pang-tuition ng mga anak. Ganyan. Naintindihan din kita, ate, kasi ganyan din kami magkakapatid. Yung mga kapatid namin na may trabaho, hindi man nila maibigay yung katawan nila totally, pero yung panganay din namin, siya yung kasama ng magulang namin. Bali siya yung nagbabantay, siya yung umuunawa sa mga kapatid niya kung may pagkukulang. Pero si kuya, si ate na panganay, wala man siyang naitulong na maraming financially, pero yung katawan niya, present niya ay laging nandoon sa mga magulang. So hindi rin matutumbasan ng pera yung present ng isang kuya, di ba? Kaya bilib ako sa iyo, ate, pagpatuloy nyo lang po yan. Nanay, pasalamat din ako kasi nakapunta ako, napasyalan ko kayo dito. So may iabot lang konting tulong, pagpasensyahan nyo na po, sana makatulong din. Maraming salamat. Opo, pasensya na kayo, galing na ako dyan sa kabila, no? Naiyak din ako sa iyo, ate. Naiyak ako, mga kababayan, kasi natouch ako sa pagmamahal ni ate sa kanyang magulang. No? Marami kasi akong nakikita, Nay, na pag nagkasakit na yung magulang nila, pinapabayaan na nila. Nung na-paralyze na, kawawa na, halos hindi na mabihisan. Ay, si nanay hindi po. Nagpalit-palitan lang. Kasi yung mga kapatid kong iba, yung mga malapit sa kanya, kinukuha siya. Opo. Ayaw niya. Ayaw Tulad niyan, bahay ng kapatid ko yung kabila. Mas gusto ni nanay dito. Mas gusto niya dito eh. Opo. Kaya yun na lang ginagawa namin sa kanya. Hatiran namin ng pagkain. Minsan, siyempre, gigising kami ng para tingnan siya. Nay, ito may 5,000 ako dito. Tanggapin niyo po. Pambili ng kung ano pangailangan. Thank you. Maraming salamat. Hindi namin inaasahan to, Daddy Frankie. Hindi ko naman to inaasahan na darating kayo eh. Kaya sabi ng hipag ko, sabi niya nandito si Daddy Frankie at Tinura, sabi niya, kaya pupunta sila rito. Kaya maraming salamat kay hipag ko, kay Maria. Maria po pangalan nun eh. Hindi dahil sa kanya siguro hindi kayo makarating dito sa amin. Salamat sa Panginoon. Ginabayan kami na nakapunta rito. Umiiyak si nanay. Nay, pambili mo ng Pampers, gatas, pagkain mo. 5,000 yan, ma. Nay. Opo. Huwag ka na umiyak, Nay. Kinanakis. Okay lang, baka ma-high blood ka pa. Pasalamat tayo kay God. No? Umaba pa ang buhay nyo. Opo. Sige na, Nay. Salamat, Dad. Opo. Maraming pong salamat. Tay, anong masasabi ni tatay? Maraming salamat. Okay, laban lang tayo, no? God bless. Sige po, papaalam na po ako pansamantala. Sana makabalik si Daddy Frankie. Gabayan tayo ng Panginoon. Salamat po. Marami pong salamat. Thank you. Sana po hindi kayo madala sa Ay, hindi po. Yung ginagawa namin pagtulong ay maluwag sa aming kalooban. Ginagawa namin ito. Masaya kami at nagpapasalamat kami kay God kasi nararating namin yung mga kababayan nating kagaya ninyo. Pinapanalangin ko nga po, sana
lumawak pa ang Team Daddy Frankie para mas makatulong pa tayo. Kaya mga kababayan, kung sakali po na nanonood ka pa sa bidyong ito, maglalambing lang po si Daddy Frankie. I-share mo lang ang bidyong ito ay para mas makatulong pa tayo. Maraming salamat mga kababayan. Saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-ingat po kayo. I love you all. At syempre sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW, maraming salamat po. Hindi po sapat ang salitang pasasalamat sa suporta ninyo sa akin. God bless po. Thank you po. Okay po.